Bye. Alright. Hawak ng ganito from Baler. Good morning mga adik, magandang araw sa inyong lahat. Eto ang ganda ng lugar natin ngayon, oh. Nasa gilid tayo ng dagat mga lodi. Oh, mga adik. Adik. Yan. Marami kasing nagtatanong, Wadilasag, kanino yung sasakyan na sa background mo? Si Puti. Ang totoo mga lodi, mga bossing, mga adik, mga solarista na katulad ni Wadilasag, wala po kaming bisita. Ang ibig ko pong sabihin, si Puti, yan, si minivan ay sa akin po siya. So para dahil sa hindi naman sponsored tong sasakyan, hindi naman siya pina-review. So hindi na lang natin sasabihin kung saan or kanino siya nanggaling na kumpanya, anong branch siya kinuha. Hindi na kasi nga hindi naman siya, kumbaga sarili natin siyang bili. Kaya hindi na natin sasabihin kung saan. Basta lahat ng mga minivan user sa Pilipinas, lahat ng mga bumibili or bilihan siguro dyan. So ganun na lang. And alam naman na natin na sa buong Pilipinas kalat na ang minivan, and marami nang gumagamit ng minivan. So bakit minivan ang nagustuhan ko at bakit Puti ang napili ko? Number one, kaya napili ko ang minivan kasi nga practical siya mga lodi. Maliit siya pero makarga sa loob, maluwang sa loob niya mga lodi, kahit napakaliit, napaka-cute niya. And dahil nga sa liit niya, napakadali niyang i-maneuver. Madali siyang i-drive. Madali siyang matutunan na i-drive. Kahit ako na first timer lang talaga na humawak ng manobela, wala din akong pangarap sana wala sa isip ko na magkaroon ng ganito. Pero ang hirap kasi na kung may item akong kukunin sa Baler, ang hirap kumuha ng sasakyan, ang hirap magpadala ng sasakyan. So kung wala ng sasakyan, wala na, matutulog ka na sa Baler. So yun lang isang inisip ko. Then pamilya kasi, practical siya kasi marami kang may kakarga, buong pamilya may kakarga mo sa loob. Then meron ka pang kargaan sa likod. Tingnan nyo to. Ito, may dalawa siyang box sa likod. Andyan na yung mga basic tools niya. Yun, oh. So ito yung kasama. Yan. Ito mga naidagdag na lang to eh. So yan, pwede mong gamitin to, ilagay sa labas. Dito, pwede siyang upuan. Ang mga ganito kasing mga minivan sa Pilipinas ay galing sa Japan. So sabi nila junk, mga basura sa Japan. Tapos pinunta sa Pilipinas. Pero bago nila pinunta sa Pilipinas, winakwak nila yan. So tanggal-tanggal mga pintuan, yung mga tuktok niya, yung chassis. Yan, pinaghiwa-hiwalay nila doon para magkasya. Maraming makarga yung container van. Tapos pinunta sa Pilipinas, dito siya nire-assemble. So ito ay recondition. Hindi siya brand new mga lodi. Ayan, mga second second hand. So ayan mga lodi, ito ay Suzuki from Japan. Ito ay Suzuki Every Wagon. So alam naman natin yung mga history na mga ganito. So ang pinili ko lang talaga dito ay automatic. Ayoko yung manual kasi masyadong matrabaho. So pwede kasi siya sa babae, pwede naman sa lalaki, diba? Para sa mga nagpa-practice, hindi siya masyadong mahirap matutunan. Tapos malakas sa akyatan kasi ngayong akyatan dito sa amin, doon sa dulo doon talagang hirap yung akyatan. Tapos rough road mga lodi. Ang lakas ng hangin sa labas kaya nakasarado tayo na dito sa loob. Pag sa labas kasi talagang akala mo may bagyo eh. Mga ano niya, mga dito sa kanyang bintana, itong salamin, manual siya. Matic yung kanyang mga kambyo pero manual yung mga bintana. Yan, manual and manual sa likod. So ganyan siya mga lodi, yung Recon. Depende na lang talaga kung saan kayo magpapabuild para mapili niyo yung talagang gusto nyong itsura niya, kung ano yung output finish niya talaga. Yun nga lang kasi magastos din talaga yung ganon. And meron na rin akong nilagay na dashcam mga lodi, oh, diba?
Nakakaya kasi pag may magpapareview ng dashcam, wala tayong gagamitin. Nire-review lang natin sa natin studio. So ganun na lang, wala tayong sasakyan. So ay pwede na tayo mag-review ng dashcam. And kahit sabihin na natin na siya ay recondition, second hand, yung aircon niya mga lodi, malakas. Ang lakas ng aircon niya. Nagagamit ko lang dito 1 and 2. Hindi ko nagagamit yung high kasi nga although yung high and low lang naman niya mga blower lang yan. Pero malakas siya, abot hanggang likod. Isa pang nagustuhan ko dito mga lodi ay matipid siya sa gasolina. Di ba dati noon pag bibili tayo ng sasakyan noon, mas pipiliin natin yung diesel kasi nga mura ang diesel noon. Nabaliktad na yung panahon ngayon. Mas mura na ang gasolina ngayon. So ito, matipid siya kasi nga ay EFI. EFI yung kanyang engine, 600cc. Siguro 600 na bakla. CC ba yun? CC? Basta malakas yung kanyang makina, malakas sakyatan. So tatlo yung cambio niya. So drive, low and number 2. So kahit na loaded dyan, kayang-kaya niya. So yun yung nagustuhan ko dito. Darating tayo sa mga hindi ko nagustuhan kasi marami hindi ako nagustuhan dito. Malakita ko hindi ko gusto kay puti minivan. Kasi nga, although recon siya, may magugustuhan ka at may hindi talaga. Ito pa isang maganda dito mga lodi. Kasi nga, kahit unlit niya, pero 5 yung pintuan niya. So isa dito. Isa, dalawa, tatlo. Oy, pintuan nyo, kalak na naman. And dito sa kabila. Tapos sa likod. Diba? Kahit saan pwede ka umexit. Lugan lang naman sa napakaliit na wagon, minivan. Ito, convertible siya mga lodi. So, ayan. Pwede mo na i-adjust dito yan. Tapos isarado na doon, makakapag-unat ka pa. So, kasya dito yung 3. Then, 2 dito. Then tapos kung magkakamping naman kayo, yung mga kalan, mga abubot ninyo, dito nyo pwede ilagay sa ilalim na upuan. Kabila niyan mga lodi, pwedeng buksan sa kabila. May pintuan doon. So dyan ilalagay yung mga kalan, kung ano-ano mga gamit. Di pa kasi nabilhan na dito. So ayan na siya yung kanyang pintuan. Pwede natin isara dito. And isa pang maganda dito mga lodi, naka-mugs na rin siya diba? Galing. Mugs na dun sa likod, sa kabila. Naka-mugs na rin siya. And mostly sa mga wagon na ganito, meron na rin siyang top load. Kasama na yan sa package niya. Di mo na kailangan maghanap pa ng ilalagay mo sa tuktok. Ang laking tulong kasi niyan, yung top load na yan. And isang nagustuhan ko dito kasi ay plain na plain. Walang masyadong mga decal, walang masyadong mga sticker. So libreng-libre kung sakaling lalagyan mo siya ng mga panibagong sticker. Diba? Nakakatakot kasing maraming sticker, lalong-lalo na kung yung sasakyan ay recon siya. Baka may tinatakpan yung mga sticker na yon. So mas maganda talaga para sa akin yung walang kadikal-dikal. And eto naman yung mga hindi ko nagustuhan kay puti. Ayan, kay minivan every wagon. Ay, ba't marumi? Marumi siya. Ano pala, dahil nga pala itong location na to ay pulang lupa, yung napakan dun, sumayad dun, so nadumihan siya. So mas maganda talaga mayroon siyang carpet sa loob So ito yung mga hindi ko nagustuhan kay every wagon, kasi nga recon siya. Ano na yan, expected na yun kasi nga second hand. Number 1 yung kanyang paint job. Yung pintura niya kasi nga halatado na para siyang, alam niyo yun, yung parang inapura. Yung nag-aapura yung nagpintura kasi nga sa salamin, may natira pa. So may mga parts siya na hindi masyadong
brood yung pagkakapintura, parang kinulang kumbaga yung pintura niya. Then meron pa yung part na mga tumulo, umagos. So yun yung mga hindi ko nagustuhan dito. Isa pa ay yung mga ganitong klaseng mga plastic nut, yan oh. May mga parts siya kasi na walang ganyan. So kailangan siguro pag bibili kayo ng ganito, yun yung mga isang titingnan nyo. Bukod sa pintura, paint job niya, yung mga ganon, yung mga parang plastic na mga nut sa kanyang fender sa harapan, sa likod. So yun yung mga missing. Minsan gumagalaw yung bumper niya, yung plastic bumper. So minsan doon makikita na parang siguro mga nahulog, nalimutan siguro ng builder, yung mga mekaniko nalimutan nila ilagay. So yun yung mga hindi ko nagustuhan. And isa pa ay parang wala siyang yung parang rubber pad dito, mga accessories niyang ganun. Sa tingin nyo mga lodi, kasama ba yun or hindi? Sa bagay madali lang naman bumili, mura lang naman, nasa 125 yata pa. Pares kabila na yun eh. Pero dito sa loob mga lodi, wala akong masabi. Pulido ang pagkagawa dito sa loob. Ganda ng pagkakapintura sa kanya. Doon lang talaga sa labas may mga parang mga na-misfire lang siya. So pagdating sa kanyang driving handling, napakadali niyang i-drive mga lodi. Kasi nga naka-electronic steering siya. Madali siya i-drive, hindi mahirap. Tapos kahit bitawan mo yung kanyang manibela, hindi siya gagalaw. Napaka-smooth. Alright, so napakadali i-drive kasi nga ay matic. Kahit pambabae or agdadamo ka or first timer mo, hindi ka mahihirapan. So subukan natin. Ayun one click. Alright, so ngayon ay alright. Marami siyang mga safety kasi nga pag hindi mo inaapakan yung preno, hindi mo siya may kakambyo. So ayan yung dadaanan natin. Tapos napaka-responsive ng preno niya. Konting pindot mo lang talagang kakapit siya. Ayan So nandito tayo sa Parang Hills. Ayan medyo tinted siya mga lodi. So kita mo sa labas, maliwanag pa rin. Pero pagdating sa labas, hindi mo makita sa loob. Ayan siya, mahangin sa labas lang kasi diba? Kita rin natin sa labas So yun mga lodi, kinuha natin to sa sasakyan not for the promotion, kundi talaga magagamit lang talaga ni Juan Dilasag. Kung ginawa ko man lang itong video na to kasi sa mga nagtatanong, and hindi ko naman talaga intention na mag-promote ng ganitong sasakyan, minivan. So hindi po. Alright, maraming salamat sa inyo para sa video ni Juan Dilasag na walang kwenta. See you next time.